Magandang gabi at welcome sa On The Record, ang malalimang panayam ng I-24 News English. Habang pinapaigting ng US ang kanilang mga pag-atake laban sa Iran, na ngayon ay araw-araw na pambobomba sa mga target ng rehimen sa kahabaan ng Strait of Hormuz. Ang panganib ng muling pagbabalik ng ganap na operasyong militar sa Iran ay mas malapit na yon kaysa sa alinmang sandali mula nang magsimula ang marupok na tigil putukang ito. Sa Iran naman, hindi lang nila tinatarget ang mga barko sa Kipot, kundi matindi rin ang atake sa mga bansang Arabo sa Gulpo, na kasalukuyang nakatuon lang sa mga ari-arian ng militar ng US at iniiwasan munang targetin ang mahahalagang infrastruktura. Sa ilang aspeto, tila nagpatuloy na muli ang digmaan laban sa Iran. Pero sa pagkakataong ito, hindi kasali ang Israel. Hindi umatake ang IDF sa Iran at sa ngayon, hindi pa inaatake ng Islamic Republic ang Israel. Posibleng magbago ang lahat, kaya naghahanda ang Israel sa ganitong sitwasyon. Ano ang ibig sabihin nito para sa Israel? Dapat ba itong manatiling hindi nakikialam habang inaatake ng US ang Iran? At kung muling sisiklab ang digmaan at muling umatake ang Israel sa Iran, makakatulong ba ito upang makuha nila ang hindi nila nakuha nung 40 araw na digmaan? Para ipaliwanag, natutuwa ako makasama ulit si Eyal Hulata sa palabas. Si Hulata ay nagsilbi bilang pinuno ng National Security Council ng Israel mula 2021 hanggang 2023. Nagsilbi siya sa Mossad ng humigit kumulang 23 taon, kabilang na ang mga mataas na posisyon, at ginawaran ng Israel Defense Prize para sa mga hindi tinukoy na aksyon. Si Hulata ay isa ring senior fellow sa Foundation for Defense of Democracies. Salamat muli, Eyal Hulata, sa pagsama sa On The Record. Masaya akong makabalik dito. Ang laki ng pagbabago nyo mula nung huli akong bumisita, 6 o 7 buwan na rin pala. Pero syempre, binibilang namin ang mga sandali hanggang sa makabalik ka ulit at ngayon nandito ka na. Kaya salamat sa pagpunta. Ngayon, gaya na nabanggit ko sa aking pambungad, habang ang US ay nagsasagawa ng araw-araw na pag-atake laban sa Iran at talagang pinapabilis na ang galaw, dapat bang makialam din ang Israel at makamit ang inaasahan nitong magagawa nila sa Iran? Kailangan natin talakayin ang posibleng layunin ng Israel kung makikialam sila. Sa tingin ko, hindi hawak ng Israel ang desisyon kung sasali sila o hindi. Hindi ito desisyon na gagawin na yon sa Jerusalem. Dapat muna itong timbangin sa Washington. Mukhang malinaw na ayaw ni Pangulong Trump makialam ang Israel sa maraming dahilan. Sa tingin ko, ang pangunahing dahilan ay para makontrol niya ang paglala ng labanan. Kapag sumali ang Israel, maraming bagay na di niya kontrolado. At kailangan kong aminin na may halong pagkadismaya. Hindi ko iniisip na naroon ang antas ng tiwala na inaasahan ko sana sa pagitan ng mga leader ng Estados Unidos at Israel dahil sana ay malaki ang naging papel ng Israel dito. Basta't may malinaw na pag-unawa kung paano dapat ang magiging plano. Pero ito ang panig ng Washington. May isa pang kalahok na sa tingin ko ay malinaw na ayaw na makialam ang Israel at yon ay ang mga Iranian. Gustong mga Iranian na makialam ang Israel. Kailangan lang nilang magpadala ng misil sa amin na ginawa na nila bago ang 17 oras na kampanya. Kampanya. Maiksi lang pero matindi. Mga 5 linggo na ang nakalipas nung simula ng Hunyo. Tama ba? Sa tingin ko, alam ng mga Iranian na kapag sumali ang Israel, mas magiging matindi ang labanan at mas malilimitahan ang espasyo nilang makamaniobra. Kung ayaw ng Washington at Tehran na makisali ang Israel, mahalaga pa rin ang gusto ng Israel. Pero hindi na gaano kalaki ang epekto, tama? Tama. Pero sa tingin ko, nanonood lang ang Israel at mukhang nasisiyahan sa nangyayari. Pinahihina ng US ang militar ng Iran. Tinitutuhan nito ang kontrol ng Iran sa Strait of Hormuz na parang ito ang kanilang sub-nuclear na alas. At ginagawa ito ng US para sa interes ng pambansang seguridad ng Israel. Kaya hindi ba't makakasama sa interes ng Israel kung makikialam sila? Oo. Ilalagay ko ito sa ganitong palaan. Sige, at muli, ipinapahayag ko lang ang aking pananaw sa mundo. Maaring hindi ito eksaktong kapareho ng pananaw ni punong ministro Netanyahu sa kasalukuyang pagkakataon.
Unang-una, mula sa pananaw ng isang Israeli, dapat may malinaw na pag-unawa sa mga prioridad ng banta na nagmumula sa Iran. Sa puntong ito, gaya ng dati, bago ang digmaan at bago ang 12 araw na digmaan noong Hunyo ng nakaraang taon, ay ang programang nukleyar ng Iran. Ang pinakamahalagang bagay na kailangan nating harapin ay kung paano natin hindi lang mapipigilan ang kasalukuyang sitwasyon nito, kundi lutasin o alisin ang landas ng Islamikong Republika ng Iran tungo sa sandatang nukleyar. Ito ang pangunahing prioridad. Ngayon, dapat may tanong kung ang pakikialam ng Israel o kahit ang mga airstrike ng militar ng Amerika nang walang operasyon sa lupa. Pwede ba tayong gumawa ng mas epektibong hakbang laban sa programang nukleyar ng Iran kaysa noong Hunyo ng taong 25? Sa 12 araw na digmaan o sa mga karagdagang elemento na inalis natin sa ekwasyon noong 40 araw na digmaan noong Marso at Abril? Sa palagay ko, hindi naman. At kung ganito man ang kaso, sa tingin ko mula sa pananaw ng Israel, ang dapat nating pagtuunan ng pansin ay kung paano natin paghahandaan ng ganitong opsyon. Ang opsyong militar kung sakaling dumating sa punto na magpasya ang Iran na mabilisang sumulong tungo sa sandatang nuclear. Dahil hindi sila nagkaroon ng kasunduan sa mga Amerikano o dahil hindi ko alam. Nagpasya ang mga tunay na matitigas ang ulo na gusto nila ng kanilang sariling kakayahang panghadlang at gagawin nila ito anuman ang mangyari. Ano ngayon ang gagawin ng Israel? Ito ang dapat paghandaan ng Israel. Ito ang dapat paghandaan ng militar. Ito ang dapat paghandaan ng Mossad. Ito ang nais kong tutukan ng pamunuan at gobyerno ng Israel. Isa pang pag-atake na maaaring magdulot pa ng kaunting pakinabang pero nasa law of diminishing returns sa tayo. Oh, dinala mo kami diretso sa susunod kong tanong. Ang huling beses na nandito ka ay pagkatapos ng 12 araw na digmaan noong Hunyo. Sinabi mo na dapat gamitin ng Israel ang tagumpay ng kampanya para makipag-ugnayan sa mga Amerikano sa isang pressure campaign para pahinain ang rehimen. Pero malinaw na hindi ito nangyari. Ang nakita lang natin ay muling pagpapatuloy ng digmaan. Kaya ba ito, may estratehiya ba ang Israel laban sa Iran o basta ba sila ay nasa mowing the lawn mode lang? Ilagay natin sa tamang konteksto, tama? Sa huli nating panayam, tingin ko Disyembre yon. Iyon ay bago ang mga protesta sa mga kalsada ng Tehran at iba pang mga lungsod noong Enero na nagresulta sa matinding massacre ng 12-12 libong mga Iranian ng sarili nilang gobyerno. At pagkatapos ay dumating si Pangulong Trump na may pangakong tutulong sa kanila. At nagpatuloy ang mga pangyayari gaya ng alam natin na nangyari. Nagkaroon ng tangkang pabagsakin ang rehimen. Hindi ito nangyari ayon sa gusto natin. Siyempre, wala na ang kataas-taasang pinuno at iba na ang Iran. Mas mabuting katuwang ba ito ngayon sa negosasyon? Hindi pa sa ngayon. Hindi ba ito gaanong palaban sa Israel at sa kanluran? Malamang hindi, pero humina ito. Sa totoo lang, mas mahina na ngayon. Kung babalikan ko ang sinabi ko noong Disyembre, pareho pa rin. Kung tutok pa rin tayo sa paano mapapabuti ang kalagayan. Para sa isang leader ng Iran na isuko ang natitira sa kanilang nuclear program, maliban na lang kung may military action na limitado rin naman. Tulad ng sinabi ko noon, ang susunod na pinakamainam na gawin ay ilagay ang Iran sa posisyon na kailangan nilang sumuko, na kailangan nilang muling lunukin ang mapait na gamot. Tulad ng ginawa nila matapos ang digmaan ng Iran at Iraq at ng makipag-ugnayan sa mga Amerikano noong 2013. Kailangan dito ng koordinadong kampanya. Sa palagay ko, totoo pa rin ang mga prinsipyong nabanggit ko noong Disyembre. Ang alam natin ay napakahirap ng kalagayan sa Iran para sa mga tao, kaya talagang naglabasan sila sa mga kalsada ng maramihan dahil nararamdaman nila ang pressure, kahit hindi pa ito kasing taas at tindi ng inaakala kung maaari pa. Ang matinding galit na dulot ng krisis sa ekonomiya. Tama, ang pressure sa ekonomiya na bahagi ng kampanya ng Amerika sa tingin ko ay marami na nakakamit. Mahalaga ang pagharang sa Strait of Hormuz, lalo na ngayon na may gantihan dahil nais ni Pangulong Trump na buksan ito. Walang bagong pandaigdigang krisis pero may ibang uri ng pressure sa ekonomiya na magdudulot ng matinding kagipitan sa rehimen nito o sa natitira rito upang mapilitan silang magbigay o sumuko. At gusto kong maisa katuparan yon dahil naniniwala ako na ito ang magpapalakas sa impluensya na nabuo ng mga Amerikano at Israel laban sa Iran.
Habang tayo ay nag-uusap o sinisikap ng Iran na pag-usapan nating lahat na sila ang nananalo sa digmaang ito at napapaurong nila ang mga Amerikano at napipilitang magparaya ang mga Amerikano sa Straits of Hormuz. Para sa akin, mas komplikado ang sitwasyon. Mas mahina ang Iran at hindi kontrolado ng rehimen ang bansa. Sa tingin ko, babalik sa lansangan ng mga tao kapag wala na silang ibang paraan. Posibleng mangyari ito sa mga darating na buwan o taon, kaya dapat tayong maghanda. Kaya ukol sa paghahanda nito, nung ikaw ang National Security Advisor sa ilalim ni Punong Ministro Bennett, ang dating Punong Ministro, sa katunayan, ilang linggo lang ang nakalipas ay nagbunyag ng plano para pabagsakin o pahinain ang rehimen ng Iran. Ngayon, ito ay isang diagram na nagpapakita ng planong yon. Ito ay labis na naredak maliban sa mga salitang ang plano para pahinain ang Iran at ang salitang cyber. Ngayon, dahil sa mga limitasyon sa seguridad na nakikita natin sa screen, ano pa ang maaari mong ibahagi sa planong ito? At alam mo ba kung bakit hindi ito ipinatupad ng kasalukuyang gobyerno? Alam ba nila ang planong ginawa mo? Kailangan kong sabihin na bumabalik ang magagandang alaala dahil dito. Naalala ko si Punong Ministro Bennett noon. Si Punong Ministro Bennett na iginuhit ito habang nag-uusap kami tungkol sa ibig sabihin ng pagpapahina sa Iran. Ang mga sinabi ko ngayon ay hindi bago. Sa tingin ko ito na ang tamang estratehiya pagdating sa Iran sa loob ng maraming taon. Hindi makikipagkasundo ang Iran ng tapat. Ang tanging paraan para makakuha ng konsesyon mula sa Iran ay pahinayin sila hanggang sa mapilitan silang mamili sa pagitan ng lubusang pagsuko o pagkawala ng kapangyarihan. Magagawa lang ito sa matinding presyon ng iba't ibang uri. Alam mo, hindi ko i-declassify ang mga bagay na malinaw na classified. Pero iba-ibang sanggay nito. O ang pagsubok natin na bumuo ng mga paraan kung paano tayo makakapagbigay ng presyon sa rehimen na magre-resulta sa pagina ng kakayahan nitong mamuno, depensa ng sarili at umatake na sa tingin ko ay mas malaga at mas critical. At sa huli, mailagay sila sa posisyon na mas mahina ang kanilang panig kapag nakipagnegosasyon sila sa mga Amerikano. Habang pinaplano namin ito, administrasyon ni Biden noon, tama? Si Pangulong Biden ay nagsasalita tungkol sa isang bagong kasunduan. Tinawag niya itong mas mahaba at mas mahigpit. Ang argumento namin, kung gusto mo ng mas mahaba at mas mahigpit na kasunduan, kailangan mong pahinain ang rehimen dahil hindi nila basta-basta ibibigay yon sa'yo dahil lang magalang kang humiling. Kapag bumalik ka sa JCPOA, hindi na magbibigay ng bagong kasunduan ang mga Iranian dahil minsan lang sila magbigay ng konsesyon. Kaya ito ang ideya. Ngayon, bakit hindi ito naipatupad? Alam mo, hindi ako magbibigay ng eksaktong petsa o oras dito. Kaming dating gobyerno at ako bilang National Security Advisor ay nagsimulang magkoordina para sa planong ito. Ako mismo ang gumagawa nito sa napakahigpit at malapit na pakikipag-ugnayan kasama ang buong Israeli Defense Establishment. Kinokoordina ang lahat ng iba't ibang stakeholder ayon sa kani-kanilang kakayahan. At pagkatapos ay bumagsak ang gobyerno sa kasamaang palad. Nagkaroon ng eleksyon, isang maagang eleksyon noong unang araw ng Nobyembre ng 22. Naipaliwanag na ba kay Punong Ministro Netanyahu ang planong ito? Naipaliwanag na kay Benjamin Netanyahu ang lahat. Ako din ay nagkaroon ng pagkakataon. Paano nga ba sasabihin? Khafifa sa Ingles. May mga salita. Transisyon. Nailipat ko lahat ng pag-iisip, lahat ng pagkaplano at lahat ng koordinasyon doon. Narinig ko na, sinabi niyang hindi pa niya nakita ang guhit na ito at totoo naman ito. Nanatili kay Punong Ministro Bennett bilang isang paunang draft. Pero ang plano at ang pamamaraan at ang buong pag-iisip kung paano ito gagawin, kabilang na ang pagpapalakas ng puwersa na ginawa ilang linggo bago ang pagpapalit ng gobyerno. Na natutuwa ako na nagawa namin ang lahat ng ito. Ako, sa totoo lang, mula Enero ng 2023 hanggang Oktubre 7, tingin ko ibang bagay ang naging focus ng gobyerno ng Israel na di na natin kailangan talakayin na yon. Sa natulad ng aming pamahalaan, pandabas na banta ang pinagtutukan nila. Baka iba ang kinalabasan pero di na natin malalaman. Sa anumang kaso, hindi lang ito nagbabalik ng magagandang alaala, ipinapaalala rin ito kung ano ang nangyayari kapag nasasayang ang oras. Ano ang nangyayari kapag hindi ka agad kumilos sa dapat gawin? Sa huli,
naging handa ang Israel. Noong Hunyo ng 2025, natuwa ako nang makita kong gumawa ng tamang desisyon si punong ministro Netanyahu at mahusay na isinagawa ito ng Air Force, Intel at Mossad. Kahanga-hanga talaga yon. Sa tingin ko, nabanggit ko na rin ito noong nakaraang termino. Ang kredito ay nararapat lamang sa mga dapat tumanggap nito at yon ay ang desisyon ni punong ministro Netanyahu at ang aparatong nagpatupad nito. Pero ang problema sa Iran ay hindi nagsimula kay Netanyahu at malamang ay hindi rin matatapos kay Netanyahu. Ang totoo, ang problema sa Iran ay hindi lang iyon ang tanging problema. Kung titingnan natin ng mas malawakan, alam mo, nariyan pa rin ang banta ng Iran. Ang rehimen ay mas tumapang at naging mas radikal gaya ng sinabi mo mismo. Pero may iba pang banta, naroon pa rin ang puwersa ng Israel sa Lebanon. Nasa Syria pa rin sila, nasa Gaza pa rin sila na may mga araw-araw na opensiba. Kaya ba ito na ang bagong normal? Ang realidad ba ng isang walang katapusang digmaan ay hindi na maiiwasan? Hindi ko iniisip na hindi ito maiiwasan. Maraming bagay na hindi dapat gawing normal. At tiyak na isa sa mga bagay na hindi natin dapat gawing normal ay ang ideya na ang Israel ay laging nasa digmaan. Walang bansang dapat nasa walang katapusang digmaan, lalo na ang bansang kasing laki ng Israel na hangad ang maging masigla, matagumpay at maunlad na lipunan at ekonomiya. Hindi ito makakamit kung may walang katapusang labanan. Naintindihan ito ni David Ben-Gurion noong 1947 at 47 nang inihanda niyang IDF para sa digmaan ng kalayaan. Totoo, mas malaki at malakas naman yan ng Israel, pero hindi ibig sabihin na kaya nating mabuhay sa 5 araw ng digmaan. Ito na ang pinakamahabang digmaan natin. At wala pang nakikitang katapusan sa lahat ng mga laranang ito. Oh, nabanggit mo ang Lebanon. Masaya akong kilalanin at suportahan ang kasunduan at ipinadala ni punong ministro Netanyahu si Ambassador Later upang makipagnegosasyon sa gobyerno ng Lebanon. Sa tingin ko, napakahalaga nito. Sa palagay ko, kapag pinag-uusapan natin ang pantatapos ng mga digmaan sa pamamagitan ng mga kasunduang bunga ng negosasyon na pinakikinabangan ang mga estratehikong pakinabang at lumilika ng mga kondisyon para sa pangmatagalang tagumpay, ito ang mga bagay na tinutukoy natin. Gusto ko talagang makita ang mas matatag na Lebanon. Matagal ko na itong iniisip, tama? Ako rin ang nakipagmasasyon sa kasunduang pandagat noong 2022. Mahalagang bigyan ng kapangyarihan ng gobyerno ng Lebanon laban sa Hezbollah. Hindi lang dapat maniwala agad, tama? Kailangan magtiwala pero tiyakin din, gaya ng sabi ng mga Amerikano. Sa kasong ito, hindi agad tayo pwedeng umatras sa mga kuta sa Lebanon, pero dapat bigyan sila ng pagkakataong patunayan na kaya nilang gawin ito ng mas mahusay. Habang lumilipas ang panahon, umaasa akong unti-unti tayong lalapit sa hangganan ng Israel at magpokus sa dapat nating gawin. At hindi na tayo mabubukas ulit ng bagong security buffer o zone tulad noong dekada 80 dahil matatagalan lang yon. Pero halimbawa sa Syria, ayon sa mga ulat, sinabi ni Pangulong Trump kay Netanyahu na panahon na para umatras mula sa Syria. Naniniwala ka ba na ngayon, sa usaping seguridad, alam mo na, naabot na ng Israel ang hangganan ng kaya nitong makamit sa pagbabago ng seguridad sa hangganan ng Syria? At panahon na para umatras ang Israel at maari nitong pagkatiwalaan ang gobyerno ni Ashara sa pagbabantay ng hangganan sa kanilang panig. Hindi naman siguro. Matagal na ring walang labanan ng Israel at Syria nitong mga buwan. Sa tingin ko, siguro 1 taon na ang lumipas mula nang magkaroon ng direktang sagupaan sa pagitan ng IDF at Syria. Gayunpaman, nasa buffer zone pa rin tayo. Ano ang layunin ng presensya ng Israel dito? Kung ang intensyon ng Israel ay manatili sa buffer zone na yan magpakailanman, tama? Para baguhin ang paraan ng ating pambansang seguridad, mas mabuti sigurong ipa-aproba muna natin ito sa mga Amerikano. Hindi pwedeng basta kunin ng Israel ang teritoryo ng mga kalapit bansa dahil lang gusto nila. Ayaw yata ni Trump gawin ng Israel yon. Sige. Hindi na nakakagulat yon. Simula pa lang, sinabi na ni Pangulong Trump na gusto niya ng kasunduan sa bawat isa, pati sa Gaza. Kaya siya nantayo ng Board of Peace. Sa isip niya, ang 20 puntong plano balang araw, kapag tama na ang mga kondisyon, pwede nating isipin na hindi ito mangyayari. Ayon sa plano, kung matutupad ang mga kondisyon, inaasang aatras din ang Israel mula sa Yellow Line sa Gaza. Sa Lebanon at Gaza, malinaw. Sa Syria, hindi tiyak ang dapat gawin. Sa totoo lang, sa Gaza, Ang pagdidisarma ng Hamas ay madudulot ng pag-atras. Sa Lebanon, ang pagdidisarma sa Hezbollah ay madudulot ng pag-atras. Sa Syria, walang malinaw na hakbang para mag-udyok ng pag-atras ng Israel. Nasa Israel ang desisyon. dapat mas madali ito sa Syria dahil walang totoong kalaban sa kabila ng hangganan, di gaya ng may Hezbollah sa Lebanon at Hamas sa Gaza.
At nakikipag-ugnayan ang Israel sa pamahalaan ng Syria noong si Ministro Dermer ay ministro pa at ginagawa ang trabahong ito. Tama ba na nakipagkita siya sa mga kilalang ministro ng Syria? Di ko alam kung naibunyag na ito dati. Sa tingin ko, oo. Pero malinaw na ang ugnayan sa mga Syrian ay para makamit ang isang kasunduan upang maglatag ng mga kaayusang pansiguridad sa Timog Syria. Para maprotektahan ang interes ng Israel, ang komunidad ng Druze at pahintulutan ang pag-atras ng Israel at ang pagpapatuloy ng proseso. Ngunit hindi ito nangyari. Kung hindi ito nangyari dahil hindi talaga mapagkakatiwalaan ng mga Syrian, bakit paulit-ulit sinasabi ni Pangulong Trump na gawin natin ito? Hindi ba natin napaniwala ang intelihensya at mga leader politikal ng Amerika na hindi totoong kasunduan ito? Sa palagay ko, hindi iyon ang dahilan. Sa tingin ko, ang dahilan ay kaya siya na natin itong gawin. May panganib ito, pero sa tingin ko, maliit lang dahil sa Syria, mas mababa ang panganib ng pagtakas kaysa sa iba. Maaari sana tayong nakamit ng isang kasunduan na mag-oobliga sa Syria sa ilang bagay na maaari nating beripikahin kung gagawin nila o hindi at tiyak na maaring umatras tayo mula sa ilan sa mga posisyon na iyon. Pero ang totoo Ay sa tingin ko, ang gobyernong ito, si Netanyahu, bilang punong ministro at ang buong gobyerno ay hindi naniniwala sa mga kasunduang bunga ng negosasyon. Hindi sila naniniwala, lagi lang silang napipilit. Ipinilit kay Netanyahu ang 20 puntong plano. Ayon sa mga ulat sa US at ilang opisyal at tagapayo ni Trump, kinailangan pa niyang pilitin si punong ministro Netanyahu na pumayag sa kasunduan sa Lebanon. At pati si Ambassador Leiter ay naiulat na taas ng boses para masigurong hindi uurong si punong ministro Netanyahu sa kasunduan sa Lebanon. Dahil kung hindi ganito ang pag-iisip ng mga Israeli, dahil kung naniniwala kang mas mabuti ang walang katapusang digmaan kaysa sa pag-abot ng mga kasunduan, ito ang kalalabasan. Sa tingin ko, kapansin-pansin ang kaso ng Syria dahil sinabi ni Pangulong Trump kay punong ministro Netanyahu na kung gusto mong manguna, gawin mo. Kung hindi ka mangguna, pinipilitan mo ang iba na mangguna. Hamad namin ang pag-unlad at kasaganaan sa gitnang silangan at matapos ang mga digmaan. Isa sa iba pang puwersang nangunguna sa Syria ay ang Turkey na kitang lumalakas ang impluensya doon. Naririnig ko ang maraming opisyal ng seguridad ng Israel na nagbababala tungkol sa lumalaking impluensya ng Turkey sa Syria. Ngayon, isantabi muna natin ang mga mapanulsol na pahayag ni Erdogan na kadalasan ay laban sa mga Hudyo at gumagamit ng mga lumang paninira laban sa kanila. Paano nagiging banta sa seguridad ng Israel ang Turkey? Sa totoo, may banta ang Turkey sa Israel sa iba't ibang paraan. Ang una ay ang kanilang direktang pakikialam na talaga namang tumitindi. Ang kanilang presensya sa Syria, ang posibleng presensya nila sa Gaza, ang kanilang pagsuporta sa mga kaaway natin, ang mga radikal na grupo Hamas, Islamic Jihad at mga grupo sa silangang Jerusalem. Mas malalim ang sangkot ng mga tulko dito. Sa tingin ko, wala pang konbensyonal na banta ngayon, pero posibleng magkaroon sa inaharap. Kung magpapasya ang Turkey marahil ang may pinakamalaking hukbo sa rehiyon, mas malaki pa kaysa. Luma na ang Air Force nila at gusto nila ng F-35, sana hindi nila makuha. Malaki naman ang kanilang Navy. Napakalaki ng kakayahan nilang magbigay ng presyon sa Israel at sa silangan dagat Mediteraneo. Kung mangyari man yon, dapat maghanda at tumugon ng Israel. Pero hindi na nito kailangan ng bagong kaaway. At ang tanong pagdating sa Turkey ay, may paraan ba para painahin ang retorika, labanan ng kanilang mga interes at gamitin ang mga paraang panggigipit na karaniwang mayroon ng Israel? Dapat mas malakas ang Israel kaysa Ankara sa Washington. Mas malakas ang Israel kaysa Turkey sa Washington sa loob ng napakaraming taon. Hindi na ganun karami ngayon sa kasamaang palad. Mukhang mas matindi ang papuling nakukuha ni Pangulong Erdogan mula kay Pangulong Trump kaysa sa nakukuha ni Punong Ministro Netanyahu kahit bago pa ang pagbisita sa susunod na linggo. Sigurado akong makikita natin ang yakap, halik at pagmamahal kay Punong Ministro Netanyahu gaya ng nararapat. Gusto ko itong mangyari. Gusto ko ring maranasan ng Israel ang suporta ng Washington. Kapag ginawa natin ito, malinaw na hindi dapat payadan ng Turkey na makakuha ng F-35. Di dapat payagan ng Turkey na magdulot ng konbensyonal na banta sa mga kaalyado ng Amerika dahil miyembro sila ng NATO. At dapat ay malinaw na kahit anong bansa sa NATO ay hindi maaaring magbanta sa isang kapwa kaalyado sa NATO tungkol dito.
Ngayon, wala nang normal at pwedeng mangyari ang kahit ano. Palatandaan ito ng kahinaan ng diplomasya ng Israel. At sa tingin ko, bumabalik ito sa sinabi natin dati dahil mukhang hindi na naniniwala ang Israel sa kapangyarihan ng diplomasya. Mukhang naniniwala na lang ang Israel sa matinding lakas militar. May limitasyon sa kaya nating makuha gamit yon. Kung may isa pa tayong buong palabas, mas lalaliman ko pa sana ang tungkol sa Turkey. Pero gusto ko na lumipat sa huling bahagi ng palabas. Ito na ang mabilisang tanungan. Ipakikita ko ang tatlong larawan. Saglit lang, sabihin mo agad ang unang naiisip mo. Heto ang una. Si dating Pangulo ng Iran na si Mahmoud Ahmadinejad. Oh, nakakatuwang kwento ito, 'di ba? Dapat suportahan ako ng Mossad at iluklok bilang bagong leader. Pero kapag nakita mo siya o ang larawang ito, ano agad ang naiisip mo? Sa totoo lang, gusto ko talagang ngiti niya. Palagi ko yung nagustuhan. Sige. Susunod na larawan, dating hepe ng IDF at pinuno ng Yesharim Party, Gadi Eisenkot. Bayani ng Israel. Sige, huling larawan ngayong gabi. Si Pangulong Trump ng US kasama ang Emir ng Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Frustrasyon. Ang pakikipagkamay na yan ay dapat sa isang punong ministro ng Israel na pinag-uusapan ang pragmatismo at kasaganaan, hindi sa leader ng Qatar sa gapito na yan. Bakit nagiging problema kung sa leader ng Qatar siya nakipagkamay? Dahil ang Qatar, sa kasamaang palad, ay inilagay ang sarili nito bilang isang bansang kontra sa mga dapat sanay pinagsasaluhang halaga at interes ng Estados Unidos at ng liberal na mundo sa kabuuan, at tiyak na pati na rin para sa Israel. Salamat sa iyong mga sagot at sa iyong oras at pananaw. Kailangan muna nating tapusin dito sa ngayon. Gusto kitang pasalamatan muli, Eyal Hulata, sa pagsama mo sa akin ngayong gabi. Manood ulit sa susunod na linggo sa On The Record. Mapapanood din ang episode na ito at mga naunang palabas sa YouTube at Spotify. Salamat sa panunood.